Ang kadamuan or mostly kadaghanan sa inyo ha, they always think that I have always have a better life. Yeah, I should say so. Lami yun mo kinabuhi so na, especially when my father and my mother still alive. They're both alive. Lami yun kaayo. Okay, because there was a father na a very good provider, also a mother na grabe jud ang pagpaningkamot, mag-alsa og kanang bugat nga damog kay para lang idamog sa mga baboy kasi mahilig si mamang mag-ano sa baboy. And also before we have katong restaurant, gamay nga tindahan o tindahan si mamang sa una, kanang grabe good. They're both couple na kanang kapaningkamot pa para sa mong kaugmaon. Very ideal. And thanks God, they brought us well with a good education from private school, from the Holy Cross of Bantalan to the Philippine Women's College sa Davao. A very good education indeed. Kaya nang very grateful kay ko kay wala ko naglisod. It was a really nang maayo kaayo ang among sitwasyon. Kanang I never had any problems. Kanang wa ko naka-experience ko ng problema sa kwarta. I never experienced na kanang problema sa kanang naglisod ko nga pampalit og projects nga sama sa na-experience sa uban. However, my life is not perfect at all. After ko nag-graduate, when bigla ko naging, honestly speaking, kanang dili magug ko sa tanang panahon bukutan. Maabot to sa punto na to na we become rebellious, kanang kung ano ta ba muliko git sa tamang daan. And that started all akong mga problema sa kwarta, problema sa tanan. Grabe. And that's the reality in life. Moagi jud itag pagkabuang. Mo nay tinuod. Moagi ta og pagka kana kining sawayunon. Mo na akong giingon nga kanang I was never been always a saint and an angel sa akong kinabuhi. That is one of the darkest secrets sa ko ang kinabuhi na kanya. Agid ko nga pagkabuluyagon nga nilayas ko sa mua for no reason tungod lang sa mga biga-biga. Nahigugma ko, gihatag na ko ang tanan, nagka-problema ko sa kwarta tungod sa laki. Maybe it is part of the life sa mga bayot, no? Pero being a bayot rather. Pero grabe jud kanang nakaingon ko, my God. However, thankful kay ko nga akong mama ug akong papa. Sila ako ang nahimong parents. Labo na akong papa. Wa mo kabalo sa akong gibuhat sa akong papa na gikawatan ako siya, gikawatan gyud ako siya. And to run away. That time I'm very conscious enough kanang I'm already old. I'm already like 22 years old that time. I'm already 22 years old. I ran away. Kay gusto lagi na ko na kanang ma-experience na kanang makalaag ko, makakuan ko. Kaya sa una magod nakafocus ako sa akong trabaho, sa akong nakafocus ko sa akong eskwela. Eskwela rin ko from elementary, from kindergarten to college, kanang naningkamot ko nga dili sila maulaw sa kuha, naningkamot ko nga humain ko sa akong pag-eskwela, na wa ko nag-inamaw. Pero katong nahuman ako dito na jud ni gawas ang akong pagka kuan buluyagon. Kanang lisod lahi. Wa ko kontrol sa akong kagalingon. There are a lot of desires nga akong gusto buhaton nga later on na-realize na ko mali jud ako mali. And until now it is one of the biggest regrets nga ako ang ginakimkim ba. Na I should have done that. I should have not done that rather. Wala unta to na ako gibuhat, wala unta na ako to you know. However, it's part of growing up siguro, and it's part of living nga magkamali ta. And dito lang nato kung ano sa kung naaba tayo remorse, and I did have a great remorse on that. And
na feel na ko na since it was the greatest failure sa ako ang kinabuhi, nakakuan jud ko na sayang ang mga panahon na dapat ako nang gigoogle how to improve myself, naging maayo ko, nag-save ko nga maharuhay ako ang kinabuhi, nahatag ako ang kaharuhayan sa kinabuhi before my mom and my father died. Anak good, nahatag na ko ang tanan. Muna siya isa sa ako mga dako na regrets, but everything happens for a reason. Muna karon when I gave advices na siya unod, it's because I've been there and I have done that. Muna akong kuan jud advice sa mga batanon karon, think jud, always think of a better life. Ayo kay mo pagpalabi sa inyong ginabati emotionally, mentally, kanang na-influensyahan gyud sa mga barkada. Kay one of the reasons kung nato ko kay influensya sa barkada. Dako to siyang kauwaw sa kwa. Actually, until now, I'm really ashamed. And until now, I really don't know kung unsaon ako siya pag kuan ba bawion gud ang tanan. Kay sala na buhat, honestly speaking, daghan kay mga sala nga nabuhat, mga mali sa akong gibuhat sa akong kinabuhi na, and I really recognize that. Even kung isagpa siya sa kuang now, isagpa mo sa kamatuoran, I will just keep my mom. Hilo maragid ko kay na ikamatuoran ang tanan, and ginakauwaw na ko to siya na part sa kuang life. But I have to move on. I have to move on and look forward for a better life. Kay katigwang naman ko. Katigwang ako kung asan ako padung, kung saan ako kinabuhi, lalo na wa ko'y pamilya. And my only family now, kumapag-umangkon. And kamot ra ko para nila. Kay mama po ni siya ang akong promise sa akong papa o sa akong mama na whatever may happen, I will be there for them sa akong mga pag-umangkon. Di na ko sila pasagdan, di na ko sila pabayaan until makahuman sila sa silang pag-eskwela and they have their own lives. Muna gina-prepare na ko ang tanan para nila. I'm preparing everything for them na dili sila mapariwara, dili sila magka-problema pag-abot sa panahon financially, na kanang masettle sila tanan. So that's it. Pag move on sa kinabuhi, dili jud perfecto ang atong kinabuhi. So always remember, guys, I was never been always a saint or an angel. Niagi pug ko sa mga sala nga wa diri wa didto nga ko makauwaw. But I have changed, and I look forward for a better life now, not only for me, kay matigwang ko pohon. I just want na mawala ko na walay mahasol. And I also wanted na masettle ang tanan sa akong mga pag-umangkot bago ko mawala, na dili ko gusto na kung mawala ko, kuan na sila kanang maglisod sila. I want them to be happy and settled if ever man na mawala ko. Mo na lang na siya ang direksyon sa akong kinabuhi. Be always a blessing. Muna akong ginabuhat karon, always be a blessing for everyone. Let's share kung unsa may mga ginagmay na ginhatag sa tuwa sa Ginoo, and be grateful, be thankful, and pay it forward. Sana keep on communicating with me. Have a good day, and I hope na may lesson nakuha. Thank you.